So, what if, anong mararamdaman mo kung yung congressman mo hindi sang-ayon doon sa opinion na dapat i-representar niya pagdating doon sa decision niya sa impeachment? Ano mararamdaman mo about it? Nakakalungkot. At ano sasabihin mo sa Sabi ko nga congressman pala, mo? bawal na pala tayong malungkot dahil lagi tayong malungkot. Sasabihin natin sa congressman natin, ihanda mo sarili mo dahil ang table umiikot. Babalik at babalik yan kasi hindi habang buhay magnanakaw ka. Mag-succeed ka, pero talagang lahat yan mailalantad. Malalaman, walang lihim na hindi nalalaman. Lalo na kapag hindi lahat nabalatuan. Tama ba yun? That's reality, di ba? Sabi nga nila, ang matakot ka pag hindi lahat nabahaginan. Dahil may puputak dyan. Ngayon, greedy nga Greediness is talagang magdadala sa iyo sa kalugmukan sa baba. Why? Pag nagbigay ka, hindi sapat kahit kanino. Kasi kapag greedy ka, ang ma-encounter mo, mas greedy pa sa iyo. Lalo na't alam ng pinagbigyan mo kung saan inanggaling ang pinamimigay mo. Tama? Kaya kanina po, pwede ko pong susugan yung kanina, Sir Rob. Okay Sure. lang? Sandali lang to. Kanina, habang nagsasalita si General, si Ma'am Malu, talagang nag-flashback sa akin na hindi ko mapigilan na magkaroon ng comparison doon po sa dati nating Pangulo, si FPRRD, at sa ngayon. Why? Dito, kapag may mga rally, may mga pagtitipon, dahil panawagan para po sa freedom na gustong maramdaman ng taong bayan, hindi pa nga nag-uumpisa ang barikada, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng mga bagong alambre, mga wire na bagong bili. Dati may kalawang Kasi yun at yun ang ginagamit. Dahil naghahanda talaga sila sa mas madugo na yun talaga ang gagawin. Wag lang makapasok kahit isang langaw. And aside from that, may dalawa pang mga prefab or container na magkapatong hanggang second floor. Magugulat ka na lang, hindi pa sapat. Meron doong nakatayo, nakaganon. Di ba? Ang nakapandulo mo at nakatutuwa, alam po ninyo dati, pag may rally, ito po nangyari, ipa-flashback lang natin kung bakit hindi ko mapigilan na hindi maikumpara. Dati, nung dati po sa atin pong past na administrasyon, kapag may rally, makikita mo dyan, may mga Pilipino, may palugaw pa sa nagrarally. May kitchen. Para hindi magutom mga nagrarally, lalo nilang maisiwalat at maramdaman ang freedom na magsalita. At dapat kapag namumuno para po sa atin, ito po ay gabay para mamuno tayo ng tama at yung path na atin pong sususugan o susundan yung kasama sa panawagan ng taong bayan. Pero how can you listen and how can you know yung reality at status ng atin pong bayan kung doon pa lang sa bungad, wala pang mikropono, nakabalagbag na yung mga harang. Pero alam niyo po dati, flashback ko lang ulit hindi ko natapos kanina. Dati, pag may rally o meron na nagbibigay, may nagpapakain, tubig, parang nagbabayanihan. At ang nakatutuwa dyan, lalabas ang dating Pangulo. Pakikinggan, ano ba yon? Ano ba yon? At doon ko nasaksihan, yung mga walang harang, lumabas siya, maya-maya, pinakain niya pa. At pinakain pa niya lahat ng nagrarally. Kumain na ba kayo? Di ba yun ang tanong? And yung willingness niya to listen and to know what is yung problem. Kaya, upon hearing yung mga inilatag ng mga nagrarally, nagkaroon kaagad ng pagpapatawag sa iba't ibang mga kabineteng involved doon sa mga reklamo at panawagan ng taong bayan. And that is the reason why immediately ramdam ng tao na merong susolusyonan at mareresolbang mga problema. Kung bubusalan mo ang bibig ng taong bayan, pipiringan mo ang mata, at hindi mo, ipablock yan Sino nagbablock yan? Paano mo malalaman? Paano mo mareresolba kung hindi mo pakikinggan? So, ito ang nakapanlulo mong sitwasyon ng Pilipinas. Pagka ang namumuno ay sarado ang tenga, wag mong expectin
na mabubuksan mo ang puso niyan para maramdaman mo at nakita kung talaga siya ay may malasakit sa taong bayan at sa ating bayan. Actually, ngayon may naririnig ako na may movement among citizens, no? Na parang they're preparing to actually tell their mga representatives about this, yung paparating na impeachment. Kasi may dalawang impeachment nga. At sinasabi, may grupo ngayon that what they're doing is they're district to district, they're collecting evidence after evidence. And in a way, they're saying na we are collecting right now because hindi na enough na parang rally-rally lang. And they're telling their, kilala namin kayo, alam namin na kayo yung bumoto dati sa dating impeachment. And if you're gonna do that right now, we actually have an evidence. We visited the sites, we took some photos and all of that. And it's about time that, we take accountability to the next level beyond the rally, but really actual filing of the congressmen nila. So already there are some districts na ginagawa daw yon. All right? So which is, I think, it's something that's magandang move, no? Na ginagawa ng mga tao para talagang alam ng mga congressman na hindi lang ito at the national level ang presidente ang dapat managot. But also, sa mga mismong decisions nila, hindi sila pwedeng magtago doon lang sa mga national issues, but people are already bringing up the accountability level doon sa district level and also evidence after evidence mismo doon. Kasi mas madaling hanapin yung evidence di ba? From the published na data at kung ano ang meron, tapos trace nila yung mga contractors. In fact, they were also saying na may nakausap silang mga local contractors who are also willing to say na ganito yung mga naging arrangements and all of that. So, sana mangyari siya all over the Philippines, no? Hindi ko alam anong extent ng scale ng ginagawa nila, but something is happening right now. Maganda yan, naalala nyo yung mga botante sa distrito ni Congressman Momo? Sila nag-file na sa ethics Oo. So, siguro, yung parati sinasabi, how do you remove a sitting congressman? Through ethics ho yan. Not to impeachment, not to the ombudsman, but through the Committee on Ethics. No? At crucial yan kasi kung yung utterances ni Congressman Barsaga na hindi pa siya congressman naging ground for his suspension, imaginein mo yung ghost projects sa distrito. Pag taong bayan na ang nag-file, ang taong bayan ang kumilos, napakalakas ho niyan. Kayo lang naman ang makakaalam kung dinaya yung inyong flood control project dyan Yung DK, mali. Kayo lang ang nakakaalam niyan. So, siguro part ng bayanihan effort, kung ma-document nyo yan, naku Rob, napakaganda niyan. Kasi, probably hindi makakahabol sa impeachment, but it can add to the climate of such period. And when you file cases before the Committee on Ethics, that is already accountability and justice. Kasi hinahanap po natin yung hustisya. Kaya dumadaan tayo sa accountability process kasi kailangan natin ng hustisya. Ang sinasabi nga po nila, ito daw yung bagong people power, although iba-iba, ang tawag nila resibo power. Ang nangyayari, they're collecting the receipts, everything, tapos at the same time some people at the local level who are willing to actually testify. At dahil dyan, pwedeng magbago ang politika Yung sinasabi nila, Malu, parati naman yan nananalo, dynastic, pero pag ang taong bayan ng kumilos, dito sa effort na to, sila rin yung maghahanap ng leader nila. Yeah. Maganda. At least yung leader medyo matatakot, di ba? Na yung mga tao may ginagawa na. Nagising. So ganun ang power natin, di ba? Hindi lang hanggang rally, hindi lang pakita yung galit, but also yung power na meron. Pwede nating i-document lahat against sa figures na sinabi, magkano ang napuntang insertion or project na ganito, tapos meron ba talaga? Kasi may mga geotagging naman. Tapos at your level, pwedeng magkolekta ng evidence, tapos mag-file kayo ng ethics complaint against your congressman kung may nakita kayong mga anomalies. Yun po ang power ng taong bayan, and I think that's going to be very powerful if we scale that in all the districts. Kasi this time around, di ba, you don't need a lot of resources kasi hindi naman national
isang buong body tapos national ang investigate mo. Isang district nyo lang naman. Okay? So, kaya nga kinocongratulate ko yung grupo na yon. Tapos ngayon daw, they're beginning to ask others na medyo kumakalat na sila silently. Sorry ha, sinabi ko rito. But anyway, I ask permission to share kung Sir ano. Rob, alam mo, nakakatawa dyan. At saka, pabor sa ating mga Pilipino. Because of what's happening now, yung mga nakapwesto, nagkampi-kampi, some of them, most of them, konti lang pa rin nanindigan. Baka dumating ang pagkakataon at panahon, pagdating ng panahon, kumonti yung tatakbo. Konti na lang. Kasi, bolilyaso na lahat ng plano na patuloy, dekada na nang nangyayaring paulit-ulit sa ating bayan. At saka, mag-iingat na yan. Alam nila, identified na sila na gano'n ang practice. You run, you spend money, pero pag nakaupo ka, times 1,000. Hindi lang. Di ba? Bilyonaryo ka. Ginawa nilang milking cow ang posisyon na dapat hindi, sapagkat under oath ka. Maglilingkod ka ng tapat sa bayan. Hinalal ka, inupo ka dahil umaasa ang mamamayang Pilipino na isa ka sa magiging parte ng pagbabago ng ating pong bansa. Pero, nasadlak tayo sa kawalan. Kasi nga, ulitin ko yung sinabi ko, salitang kalye, nangakuan ka na, gusto mo pa matupad, spoiled brat ka. Di ba? So, hindi tayo spoiled brat. Tayo ay sanay magdildil ng asin pero may nakatagong pork chop sa ilalim. Ibig sabihin, hindi po uto-uto ang Pilipino. Kaya ngayon, kailangan mag-isip tayong mabuti. Napasimulan natin to And it's an eye-opener to all Filipinos na sandali, nagkakalokohan na tayo. Ayan na naman, ang ganda na naman ng pangako. Ayan na naman, nililihis na naman ang usapan. Iba na naman ang kwento. Tuwing merong sinususugan ng taong bayan at malapit nang lumabas ang katotohanan, may mangyayari na naman, may isa na naman pag-uusapan. Laging di ba? Laging merong pasabog, may nangyari dito, may ganon. Nakakalimutan na natin ang ating pinagmamalaking Mayon volcano na pumutok. Dapat yun ang dapat na inaano natin. Yung Mayon volcano pumutok. Dapat yun na sa news. Pero magtaka ka, may ibang issue na naman. Nag-file ng kaso si ganito, nagreklamo dahil may pagbabanta. Sa atin, hindi pagbabanta. Nangyayari na sa ating bayan. Nangyayari na sa ating bayan, yung parang gusto nila tayong busalan at hawakan sa leeg na kung anong gusto nila, yun ang masusunod. And the fact that, nakita naman po ninyo sa kataas-taasang hukuman or the Supreme Court, meron doon isang babaeng may timbangan, nakapiring. Tanggalin natin ang piring, baka tinahina nila yung mata para wala nang makita. Kasi, pati yun, they are, di ba, yung term na ginagamit nila is, bending the law. Tingnan ninyo yung timbangan, baka nakabend na rin. Pero sa mga taong maalam at gustong matutunan ang tama, syempre, ang dapat, kailangan, boses, paninindigan nating lahat para hindi magpatuloy ang kasamaan, ang pag-alipin sa ating lahat. Kasi, hindi tayo dapat magtiis at tapusin yung kanilang panahon para patuloy nila tayong isahan, babuyin ang ating bayan at maghari ang kasamaan. Sapagkat pag nagpabaya tayo, sino ang kaawa-awa? Tulad ng sinabi ni General, isipin ninyo yung ating mga anak, magiging apo, mga kabataan na kailangan merong magandang patutunguhan ng kanilang future or yung buhay. Pero pag tayo nagpabaya, anong future ang may bibigay natin sa ating mga kabataan? So this time siguro, yung mga pangyayari to is part of life ng Pilipino dahil binuksan na nila ang pinto para magising ang Pilipino at ipagpatuloy natin, tuloy-tuloy lang dahil lumaban na tayo Kung tayo'y matatakot, it's always the fears that will kill us all. Kasi kahit anong gawin ninyo, negative tayo sa kanila. Why? Kasi hindi natin pinapayagan ang kasamaan. Hindi natin pinapayagan ang mga pagnanakaw ng paulit-ulit dahil alam natin hindi to tama.
So, pag maraming nanindigan, tuloy-tuloy ang pagbabago, may kinabukasan po ang Pilipinas. Kaya nga, hindi tayo nananawagan para magkagulo, ha? Ang pananawagan natin is tanggalin ang mga nanggugulo.